Mahal kong mga kaibigan, magtipon ng malapit, may mga misteryo sa Biblia, ang mga hula na sumisiga sa mga edad, pinukag ang ating mga kaluluwa at hinihimok tayong tumingin ng mas malapit sa mga oras na nabubuhay natin. Nang isang napakalalim na misteryo ay nagsasalita ng dalawang makapangyarihang mga figura, mga propeta na tatayo laban sa kadiliman sa mga huling araw. Ang aklat ng Apokalipsis ay naglalarawan sa kanila bilang dalawang saksi na may hindi kapani-paniwalang autoridad mula sa Diyos mismo na nakalaan sa hula sa isang itinagdang oras. Ngunit ang isang tanong ay nagtatagal, isang katanungan na kapwa nagtataka at marahil isang ugnay ng pagkadali. Maari bang ang dalawang saksi na ito ang mga harbingers ng banal na katotohanan ay naglalakad na sa atin na ngayon? Nakahanda ba sila para sa isang misyon na maaring madaling magbukas ba? Ang mata sa mundo, buksan natin ang sagradong teksto, ang Biblia, at suriin ang posibilidad na ito na naghahanap ng pag-unawa na ginagabayan ng ating pananampalataya at ang karunungan na matatagpuan sa loob ng mga pahina nito. Ang aklat ng pahayag, Kabanata 11, ay nagpintang isang matingkad na larawan ng dalawang saksi na ito. Sinasabi nito sa amin na hahula nila ang 1260 araw, nakasuot ng sako. Ang kanilang kapangyarihan ay kakilakilabot. Mayroon silang autoridad na hampasin ang mundo na ngaysalot ng madalas hanggat nais nila upang ikulong ang kalangitan upang hindi ito umulan sa panahon ng kanilang hula at gawing dugo ang tubig. Ang banal na autoridad na ito na ipinagkaloob ng Diyos mismo ay binibigyang din ng grabidad ng kanilang misyon. Sino ang mga figure na ito? Ang Biblia ay hindi malinaw na pangalanan ang mga ito, pagdaragdag sa intriga. Sa pamamagitan ng mga siglo, ang mga eskolar at mananampalataya ay magkatulad na pinag-isipan ng kanilang mga pagkakakilanlan. Sila ba sina Moises at Elias? Mula sa lumang tipan na lumitaw kasama si Jesucristo sa bundok na Transfigurasyon, parehong Moises na naugnay sa mga salot at pag-aungis tubig sa dugo, at si Elias na nagsasara ng langit ay tiyak na umangkop sa paglalarawan ng kanilang mga kapangyarihan. Ang ilan ay nagbibigay kulugan sa kanila ng simbolikong na kumakatawan sa marahilang luma at bagong mga testamento o ang tapat na simbahan na nagpapatoto sa mga mahihirap na oras. Mga iba ay naniniwala na sila ay dalawang individual, marahil hindi pa alam sa mundo, na pinili ng Diyos para sa tiyak, malakas na gawain sa mga huling panahon. Ano mangang tiyak na interpretasyon, malinaw ang kanilang layunin upang magpatuto sa katotohanan ng Diyos, tawagan ang sangkatauhan sa pagsisisi at harapin ang mga puwersa ng kadiliman na magiging kilalang tao sa mga huling ara. Ang kanilang mensahe na naihatid ng hindi may kakailan na kapangyarihan ay magsisilbing pangwakas, matibay na babala at isang paanyaya na luminggon kay Jesucristo. Ang kanilang tunay na presensya ay isang tanda mula sa Diyos, isang kumpirmasyon na ang kanyang plano ay hindi nagbubukas tulad ng inilarawan sa Biblia. Para sa amin, ang pagbabasang mga hula na ito na ngayon, hinahamon nito ang ating pananampalataya. Handa na ba nating maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga palatandang ito? Handa ba tayong makita ang Diyos na nagtatrabaho sa mga dramatikong paran? Inilalarawan ng teksto ang kanilang makapangyarihang paninindigan, ang kanilang paghaharap sa hayop, at ang kanilang tunay na pagkamartir na sinundang isang makahimalang muling pagkabuhay at pag-ak na nasaksihan ng mundo. Ng pagkakasunod, sunod ng mga kaganapan ay hindi lamang salaysay. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng panguling soberanya ng Diyos, isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa kamatayan mismo na binibigkas ang tagumpay ni Jesucristo. Pinapatibay nito ang mensahe na sa kabilang ng pagdurusa, ang Diyos ay nasa kontrol at ang kanyang mga saksi na binigyan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu ay matutupad ang kanilang misyon. Ang katotohanan na ang mga saksi na ito ay inilarawan bilang pagula at pagsasagawa ng mga kababalahan ay nagtataas ng isang mahalagang katanungan para sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Paano tayo tinawag na maging mga saksi sa ating sariling oras, bagaman hindi natin maaring magamit ang parehong megadramatikong kapangyarihan? Ang panawagan na magpatuto sa katotohanan,
Diyos, upang ibahagi ang pag-asa na natakpuan kay Jesucristo at mabuhay alinsunod sa mga prinsipyo ng Biblia, ay isang tawag sa bawat mananampalataya. Ang kanilang hinaharap na hitsura, kung isinalin ang literal bilang dalawang individual, ay magiging isang hindi masasabi na tanda sa mundo, isang mahalagang sandali na hinahamon ng pag-unawa, kung lawang lahat sa katotohanan at pag-udyok ng isang desisyon tungkol sa kanilang pananampalataya. Maaari bang maging kabilang sa atin ang mga ganitong numero? Marahil ay sutli na naghahanda ang kanilang tunay na pagkakakilanlan na kilala lamang sa Diyos sa nagayon. Ang Biblia ay nag-iwan ng silid para sa posibilidad na ito. Hinihimok tayo na manatiling maingat at saligan sa ating pananampala. Tayo nagtitiwala sa tiyempo at plano ng Diyos. Ang pag-unawa sa hula na ito ay nagpapalalim ng ating pagpapahalaga sa saklaw ng Biblia at ang kaugnayan nito sa bawat edad, kasama na ang ating sarili. Pinipilit tayo na tumingin sa kabilang pang-araw-araw at isalang-alang ang mas malaking espiritual na salaysay na ang Diyos ay naghahabi sa kasaysayan. Ang aspetong ito ng mga end-time na hula, partikular na tungkol sa dalawang saksi, ay nagsisilbi hindi lamang bilang isang hula sa hinaharap mong gunit, bilang isang panawagan na kasalukuyan upang mapalalim ang ating pag-unawa sa Biblia at palakasin ang ating pananampalataya sa mga layunin ng paglalahad ng Diyos. Ito ang nang-udyok sa pagmuni-muni sa likas na testigo mismo. Ang kanilang papel ay hindi lamang tungkol sa pagpapatoto, ito ay tungkol sa paghahatid ng isang mensahe ng paghuhusga at pagsisisi. Inilalarawan ng pahayag 11 ang kanilang kapangyarihan upang ikulong ang kalangitan upang hindi ito umulan sa oras na sila ay naghula, upang maging dugo ang tubig at hampasin ang lupa sa bawat uri ng salot ng madalas hanggang gusto nila. Ito ay sumasalamin sa magkakapangyarihang ipinakita ni Moises at Elias. Ang mga numero ay malalim na makabuluhan sa Biblia. Ang mga pangyarihang pagpabakita ng banal na autoridad ay binibigyang din na ang kanilang mga salita ay hindi lamang mga pagpabahayag ng tao, ngunit ang mismong mensahayan, Diyos. Ang kanilang ministeryo ay tumatagal ng 17 araw, isang tumpag na panahon na nabanggit ng maraming beses sa panitikan ng makahulang, na madalas na nakalink sa mga orasin pagdurusa o pagsubok para sa mga mananampalataya. Itinampak ng time frame na ito ang nakatuon na intensity ng kanilang misyon, isang panahon kung saan pinapayagan ng Diyos ang pangwakas, malakas na saksi na gawin sa mundo bago pa man lumala ang mga kaganapan. Isa lang alang ang manitis na epekto ng naturang ministeryo, dalawang individual, nakasuot ng sako, nagpapahiwatig ng pagdadalamhati at pagsisisi, nakutos sa mga elemento at nakahatid ng mga banal na pahayag. Hindi ito madaling tanggalin. Pipilitin nito ang mundo na harapin ang katotohanan ng Diyos at ang katotohanan ng Biblia sa isang hindi pa naganap na paraan. Ang paglaban na kinakaharap nila na nagtatapos sa kanilang pagkamatay ay hindi isang tandang pag-abigon, ngunit ang mahulaan na kinalabasan kapag ang katotohanan ay nagkukonekta sa isang mundo na nagalit sa Diyos at ang mensahe ni Jesucristo. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi para sa kanilang sariling proteksyon ng walang hanggan, ngunit para sa tagal na hinirang ng Diyos upang may hatid ang kanyang pangwakas na babala at tumawag sa pagsisisi. Ang paglalarawan sa kanila na pinatay ng hayop na nagmula sa kailaliman ay isang malakas na simbolo, mga panghuli na makamundong pagsalunggat na inayos ng mga puwersang espiritual laban sa planong ng Diyos. Ang nakamatayan na ito ay hindi random. Ito ay isang direktang paghaharap sa pagitan ng banal na autoridad at makamundong kapangyarihan. Ang mundo, sinabi sa atin na ipagdiriwang ang kanilang kamatayan pagpapalitan ng mga regalo na parang isang malaking pasanin ng nanggat. Ang chilling detalyeng ito ay nagpapakita ng loag, impagtanggi sa mundo, imga messenger ng Diyos at ang kanyang mensahe. Binibigyang din nito ang espiritual na estado ng sangkatauhan bukod sa biyaya at pananampalataya. Nagagalak sila sa pag-ingat ng mga tinig na tumawag para sa pagsisisi at itinuro ang darating na paghuhukom, ang mga tinig na nagsalita tungkol sa soberanya ng Diyos at ang pangangailangan para sa kalitasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kanilang mga katawan na nakahiga sa kalye ni dakilang lungsod, na kung sana itinatawag na Sodom at Egypt,
kung saan din ang kanilang Panginoon, isang nakalod na pahayag. Ang langsod na ito, na madalas na binibigyang kahulugan bilang Jerusalem o simbolikong kumakatawan sa anumang lugar kung saan ang otoridad ng Diyos ay tinanggihan at ang kanyang na messenger ay inusig, ay naging yugto para sa pangwakas na gawa ng pagsuway laban sa Diyos. Sa loob ng 3 at kalahating araw, ang kanilang mga katawan ay nananatiling hindi nababago o isang pampublikong peningin ang napansin na tagumpay ng mga puwersa na tumututol sa Diyos. Ang mga tao mula sa bawat tribo, wika at bansa ay tumitingin sa kanila, isang pandaigdigang tipan hanggang sa pagtangi ng banal na saksi. Ngunit ang hula ay hindi magtatapos doon. Pinakusapan nito ang buhay na pumapasok sa kanila mula sa Diyos, na nagdulot sa kanila na tumayo sa kanilang mga paa, na nakamamangang takot sa mga nakakita nito. Ang muling pagkabuhay na ito, na nasaksihan ng kanilang mga kaaway, ay ang pangwakas na pagpapatunay mula sa Diyos. Ito ay isang dramatiko, hindi may kakailan na tanda na ang Diyos ay may kapangyarihan, na ang kamatayan ay walang pangwakas na salita, at ang mensahe na kanilang inihayag ay mula sa Diyos mismo. Ang kanilang kasunod na pag-akyat sa langit sa isang ulap habang ang kanilang mga kaaway ay nanonood ng karagdagang mga semento sa kanilang banal na komisyon at pag-aapruba ng Diyos. Ang pagkakasunod-sunod na ito, hula, kapangyarihan, kamatayan, pandaigdigang pagtanggi, muling pagkabuhay, at pag-akat, ay isang mikrokosmang biblikal na salaysay ng saksi at pagsalunggat. Pinapatibay nito ang pangunahing tema na ang planuin. Diyos ay sa wakas ay mananaigi sa kabila ng matinding paglaban sa makamundong. Para sa mga nagsisikap na mamuhay ng isang buhay ng pananampalataya, ang pag-unawa sa dramatikong pagkakasunod na ito mula sa Biblia, ay nagbibigay ng konteksto para sa mga espiritual na laban na kinakaharap natin, na nagpapalala sa atin na ang pagpapatuto kay Jesucristo ay maaring magastos, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pagsalunggat. Pinapalakas nito ang ating pananampalataya sa pangwakas na tagumpay ng Diyos at ang siguradong pag-asa na mayroon tayo kay Jesucristo. Ang partikular na daanan na ito ay hamon sa atin na isalang-alang ang likas na testigo sa isang mundo na lalong nagagalit sa mga katotohanan na ipinakita sa Biblia. Ang kapangyarihang ipinakita ng mga saksi na ito ay hindi likas sa kanila bilang mga individual. Saan ito nagmula? Ang teksto ay ginagawang malinaw na malinaw. Ito ay mula sa Diyos, pinalakas silang banal na pagpapahid, isang espiritual na puwersa na hindi nakikitang mga mata ng tao, ngunit gumagawa ng hindi may kakailan na mga pisikal na epekto. Ito ay nag-ugnay sa konsepto sa pangitain ni Zacarias, ang langis na nagpapakay ng lamptant ay hindi ginawa ng mga kamay ng tao. Ito ay dumaloy ng supernaturally, ang kanilang autoridad sa hula, upang tawagan ang apoy, upang ihinto ang pag-ulan. Hindi ito ang kakayahan ng tao na nakataas, ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay naninirahan at nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga ito. Ito ang kakanyahan ng tunay na espiritual na autoridad at saksi. Hindi ito tungkol sa karisma o mapangikayat na mga argumento lamang. Ito ay tungkol sa pagiging isang sisidlan na pinili ng Diyos na gumana. Nangangailangan ito ng isang malalim na pag-asa, isang malalim na pananampalataya sa mga pangako at kapangyarihan ng Diyos. Nangangahulugan ito ng pag-aunawa na ang ating kakayahang makapekto sa mundo para sa kaharian ni Jesucristo ay nagmula lamang sa Kanya. Isipin ito sa harap ng pandaigdigang pagsalungat. Ano ang maring magawa ng lakas ng tao? Wala. Ang kapangyarihan na sumakit sa kanilang mga kaaway ng mga salot at sa huli ay pinalaki sila mula sa mga patay ay hindi may kakaila mula sa Diyos. Ito ay tahimik na pagpapidi, madalas na hindi nakikitang mundo, na hindi nakikita sa mga taong nakakakita lamang ng pisikal na katotohanan. Gayunpaman ang mga epekto nito ay hindi may kakaila at nagbabago. Ito ay kapangyarihan ng banal na espiritu na nagpapahintulot sa mananampalataya na magpatutukay Jesucristo kahit na samga kapaligiran na kapaligiran. Ang pananaw na ito ay mahalaga para sa aming paglalakbay sa pananampalataya. Pinapalaya ito sa amin mula sa pag-asa sa aming sariling limitadong mga kakayahan o naghahanap ng pagpatunay mula sa mundo,
Ang aming kumpiyansa ay nakasalalay sa Diyos. Ang ating kakayahang maglingkod at magpatutu ay nagmumula sa pagpapalakas ng pagkakaroon ng Diyos sa loob natin, isang katotohanan na malinaw na inilatag sa Biblia. Kapag nakakaramdam tayo ng hindi sapat o labis na labis sa mga hamon ng pamumuhay ng ating pananampalataya, dapat na iting tanda ng mapagkukunan ng kapangyarihan ng mga saksi. Hindi ito ang kanilang lakas, ngunit ang Diyos ay nagtatrabaho sa pamamagitan nila. Ang pag-unawa na ito ay humuhubog kung paano namin lapitan ang aming pagkatawag. Hindi kami nagsusumikap sa aming sariling lakas. Umaasa tayo sa Diyos. Hindi kami naghahanap ng mga makamundong platform. Hinahanap natin ang pagpapahid ng Diyos. Ang kapangyarihan ay tahimik sa kamalayan na ito ay espiritual, na direktang nagmula sa Diyos, madalas na hindi nakikita hanggang sa may pakita ang mga epekto nito. Ngunit ito ay malakas. Ito ay ang kapangyarihan ni Jesucristo mismo na nagtatrabaho sa pamamagitan ng kanyang mga taga-sunod. Ito ang pundasyon ng epektibong saksi, hindi pagsisikap ng tao, ngunit banal na pagbabaga na. Ang aming tungkulin ay katapatan, nabubuhay ayon sa Biblia, pinapanatili ang ating pananampalataya, at nagtitiwala sa Diyos na magbigay ng kapangyarihang kinakailangan para sa gawain na ibinibigay niya sa atin. Ang tahimik na kapangyarihang ito, ang pagpapahid na ito mula sa Diyos, ay nagpapatagbo ng nakapag-isang pagkilala o pag-apruba ni tao. Hindi kinilalang mundo ang mapagkukunan ng kapangyarihan ng mga saksi hanggang sa makita nila ang mga resulta. Katulad nito, ang ating pagiging epektibo sa pamumuhay ng ating pananampalataya ay hindi sinusukat ng makamundong sukatan ngunit sa pamamagitan ng ating pagbubungga sa Espiritu ng Diyos. Ito ay isang tahimik na lakas na nakaugat sa tiwala at pagsunod sa salita ng Diyos tulad ng isiniwalat sa Biblia. Ang unksyon na ito ay nagpapahintulot sa atin na magtiyaga magsalita ng katotohanan at tumayo ng matatag para kay Jesucristo kahit na nahaharap sa put. Ng pagpapahid ay tahimik sapagkat ito ay espiritual, isang regalo mula sa Diyos, hindi isang malakas, hinahanap na puwersa, ng pansin na naintindihan ng mga mundong prinsipyo. Ito ay kapangyarihan na nagpapanatili ng mga saksi at susuportahan tayo habang nabubuhay natin ang ating pagtawag sa pananampalataya. Ang taga ng kanilang misyon, Hode 60 araw, tiyak na 3.5 taon, ay isang makabuluhang panahon sa oras ng makahulang na madalas na naugnay sa matinding pagdurusa. Ang kanilang kasuotan, sako, ay nagsasalita ng dami. Hindi lamang ito damit, sumisimbolo ito ng pagdadalamhati, pagsisisi at isang malakas na testigo ng makahulang na naihatid ang pagpapakumbaba at kalungkutan sa estado ng mundo. Sila ay mga messenger na tumatawag sa sangkatauhan pabalik sa Diyos. Hinihimok sila na sundin ang mga babala na inilatak sa Biblia. Nangangailangan ito ng napakalawak na pananampalataya, hindi lamang sa kanilang bahagi, ngunit ang pananampalataya na ibabalik ng Diyos ang kanilang mensahe at ang kanilang ministeryo. Sa kabilang pot ay walang alinlangang nahaharapin nila, at ang kanilang autoridad ay nakakapagod, inilarawan bilang pagkakaroon ng kapangyarihan sa kalikasan upang ikulong ang langit upang hindi umulan, upang maging dugo ang tubig, at hampasin ang mundo ng lahat ng uri ng salot. Hindi ito mahikaw ilang lekas na kakayahan ng kanila. Ang kapangyarihang, ito ay isang direktang pagpapakita ng kalooban ng Diyos na nagtatrabaho sa pamamagitan nila. Ito ang tahimik, espiritual na kapangyarihan na tinalakay namin, pinalakas upang matugunan ang mga pambihirang hinihingi, ng kanilang pagtawag sa panahon ng tiyak na oras na ito. Ginamit nila ang autoridad na ito na hindi sa personal na ambisyon, ngunit bilang mga instrumento ng Diyos, na pinalakas ni Jesucristo mismo upang matupad ang kanyang mga layunin. Ng kanilang kakayahan upang may sagawa ang mga palatandang ito ay nagsisilbing hindi may kakailan na patunay na ang kanilang mensahe ay mula sa Diyos, isang banal na pagpapatunay ng kanilang saksi na nakabase sa katotohanan ng Biblia. Ang autoridad na ito ay umaabot din sa proteksyon. Nabasa namin na kung may sumusubok na saktan sila, ang apoy ay nagmula sa kanilang mga bibig upang ubusin ang kanilang mga kaaway.
Hindi ito isang pisikal na apoy ngunit kumakatawan sa banal na paghuhusga at kapangyarihan na naunay sa kanilang mga salita at kanilang komisyon mula sa Diyos. Hindi sila napapansin ng puwersang tao hanggang sa makumpleto ang kanilang trabaho tiyak na inorden ng Diyos. Ang proteksyon na ito ay isang testamento sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga messenger at isang pagpapakita ng kapangyarihan ni Jesucristo na nagpoprotekta sa mga naglilingkod sa Kanya. Ang kanilang kakayahang tumayo laban sa pagsalungat sa mundo, ang pag-unyielding at protektado, ay isang malakas na pagpapakita ng pananampalataya sa pagkilos na nagpapakita ng ganap na pag-asa sa Diyos para sa kaligtasan at pagiging epektibo. Ang kanilang mensahe ay isa sa pagsisisi-babala at paghuhusga na matatag na nakaugat sa mga hula at utos na matatagpuan sa loob ng Biblia. Ang mga ito ay pangwakas na makahulang tinigning Diyos sa isang mundo na lumalalim sa kadiliman bago ang panghuli pagbabalik ni Jesucristo. Ng kanilang gawain ay nangangailangan hindi lamang ng banal na kapangyarihan kundi pati na rin ang walang tigil na pangako at isang malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos. Tumatagbo sila ng diretso sa ilalim ng awtoridad ng Diyos at ang kanilang misyon ay kritikal sa plano ng Diyos na naglalahat sa mga oras ng pagtatapos. Ang kapangyarihan na nagbibigay daan sa kanila kung ito ay ang kakayahang magsagawa ng mga palatandaan o ang proteksyon na natanggap nila ay ganap na nagmula sa Diyos, isang regalo na isinaaktibo ng kanilang pananampalataya at ang kanilang pagsunod sa mga tiyak na tagubilin ng Diyos para sa panahong ito. Ang kanilang misyon ay hindi lamang tungkol sa paghuhusga. Ito rin ay isang pangwakas na tawag sa pagsisisi, isang huling pagkakataon para sa sangkatauhan na bumalik sa Diyos bago ang buong lakas ng banal na galit ay pinakawalan. Nakpapatakbo silang isang katapangan na nagmula lamang sa isang direktang mandato mula sa Diyos, isang utos na itinataguyod nila sa pamamagitan ng walang tigil na pananampalataya. Ang kanilang pangangaral ay isang direktang eko ng mga babala na natakpuan sa buong Biblia, na binibigyang din ng kabanalan ng Diyos at ang mga kahinat na ng pagtanggi kay Jesucristo. Ang paglaban na kinakaharap nila ay nagtatampok sa malalim na pag-aalsa sa buong mundo laban sa Diyos, na nagpapakita kung gaano kalayo ang sangkatauhan ay nahulog mula sa inilaan na landas ng Diyos. Gayunpaman, kahit nasa harap ng pagsalunggat na ito, ang kanilang tinig ay tumunog sa awtoridad na ipinagkaloob ng Diyos. Isang testamento sa kapangyarihan ng katotohanan na naihati sa pamamagitan ng mga napiling mangsasakyang dagat. Ang kanilang tunay na pagkakaroon sa mundo, sa panahon ng magulong panahon na ito ay nagsisilbing isang signpost na nagtuturo sa nalalapit na pagbabalik ni Jesucristo at ang tunay na tagumpay ng kaharian ng Diyos. Ang mga ito ay nabubuhay na embodiments ng pananampalataya sa ilalimang presyon, gumanganap ng mga kilos na sumalunggat sa likas na batas, lahat ng kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos, na ngayon, tingnan natin ang mga kilalang teorya tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Bakit sina Moises at Elias? Ang Biblia ay nag-ugnay sa dalawang figure na ito ng direkta sa mga kaganapan at kapangyarihan na nayugnay sa dalawang saksi. Si Moises ang instrumento na ginamit ng Diyos upang magdala ng mga salot sa Egypt, paganging tubig sa dugo, na nagdadala ng iba't-ibang mga paghuhusga. Ito ay sumasalamin sa kapangyarihan ng mga saksi na hampasin ang mundo ng mga salot. Si Elias, sa kabilang banda, ay tumawag ng apoy mula sa langit at may kapangyarihan na ikulong ang kalangitan upang hindi ito umulan, maiwasan ang ulan sa loob ng 3.5 taon sa panahon ng tagtuyot, ay hinuhulan niya. Ito ay ganap na nakahani sa kakayahan ng mga saksi na magpadala ng apoy mula sa kanilang mga bibig at kontrolin ang pagulan para sa tagal ng kanilang hula. Parehong sina Moises at Elias ay mayroon ding natatanging pag-alis mula sa earth. Si Moises ay inilibing ng Diyos mismo sa isang hindi kilalang lokasyon, at si Elias ay dinala sa langit sa isang buhawi ng hindi nakakaranas ni kamatayan. Ang hindi pangkaraniwang katayuan na ito ay nagdaragdag ng timbang sa ideya na maaari silang bumalik para sa isang tiyak, pangwakas na misyon sa ilalim ng direksyon ng Diyos. Ang kanilang mga ministro ay minarkahan ng matinding pagsalungat sa mga pinuno at maling mga propeta,
na nakatayo ng matapang para sa katotohanan, Diyos laban sa labis na mga logro, na nagpapakitang isang malalim na antas ni pananampalataya. Mga to oy pivotal figure sa kasaysayan ng Israel, malalim na konektado sa tipan at batas ni Diyos na naihatid sa pamamagitan ni Moises, at mga hamon na hamon sa pagtalikod na pinamunuan ni Elias. Ang mga kahanay sa kanilang mga makasaysayang ministro at ang mga kapangyarihan na nayugnay sa kanila sa banal na kasulatan ay ginagawang mga nakakahimok na kandidato na nagmumungkahi na pipiliin ng Diyos ang mga foundational figure na ito upang kumatawan sa batas at ang mga propeta sa huling gawa na ito bago ang pagbabalik ni Jesucristo. Ang kanilang pagbabalik ay hindi inaasahan batay sa mga hula. Ang malaki porfiwa ay nagsasalita tungkol kay Elias na bumalik sa harap ng dakila at kakilakilabot na araangge. Panginoon, isang danan na madalas na binibigyang kahulugan bilang nauna sa pagdating ni Jesucristo. Ang isa pang makabuluhang teorya ay nagsasangkot kay Enoch at Elias. Ang pangunahing argumento dito ay nakasalalay sa katotohanan na sina Enoch at Elias ay ang tanging dalawang individual na nabanggit sa Biblia na dinala sa langit nang hindi nakakaranas ng pisikal na kamatayan. Sinabi ni Genesis 5:24 na si Enoch ay lumakat kasama ang Diyos at hindi siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ang natatanging pangangalaga na ito mula sa kamatayan ay nakikita ng ilang bilang paghahanda para sa isang hinaharap na gawain kung saan sila iba ay haharap sa kamatayan, partikular na ang kamatayan na inilarawan para sa dalawang saksi sa paghahayag. Ang pananaw na ito ay nakahani sa pangalahatang prinsipyo ng Biblia na itinalaga para mamatay ng isang beses ang mga kalalakihan. Kung napanatili sina Enoch at Elias mula sa unang pagkamatay, ang kanilang pagkamartir bilang ang dalawang saksi ay matutupad ang appointment na ito, mamatay at pagkatapos ay nabuhay muli. Habang si Enoch ay walang katulad na pampublikong ministeryo na kahanay tulad ni na Moises at Elias tungkol sa gasalot at apoy, ang kanyang natatanging katayuan at malalim na paglalakad kasama, ang Diyos ay gumawa sa kanyang isang posisyong kandidato, lalo na kung ipares sa Elias, na ang makahulang ministeryo at pag-aakyat sa langit ay nagbibigay ng malakas na mga link sa mga katanggihan ng mga testigo. Binibigyang din ng teoryang ito ang natatanging pakikitungo ng Diyos sa mga individual na ito at ang kanilang potensyal na papel sa pagtupad ng mas malawak na pattern ng kamatayan at muling pagkabuhay na ipinakita ni Jesucristo. Itinampog nito ang soberanya ng Diyos sa pagpili, kanyang mga lingkod at kanyang tiyak na plano para sa bawat individual kahit na sa buong milenya. Ang pagkakakilanlan ay nanatiling isang punto ng theological na talakayan. Ngunit ang mga kandidato na isinasalang-alang ay ang mga buhay at mga ministro ay nagpapakita ng mga tatanging koneksyon sa kapangyarihan, Diyos makahulang saksi, at hindi pangkaraniwang pakikipag-ugnayan sa siklon, buhay at kamatayan tulad ng ipinakita sa Biblia. Bumalik tayo sa malakas na kaso para kina Moises at Elias. Ang kanilang mga ministro, tulad ng natayala sa Biblia, ay sumasalamin sa mga aksyon na nayugnay sa dalawang saksi sa Apokalipsis 11 kaya tiyak na mahirap baliwalain. Tumayo si Moises sa harap ni Paraon at nagdalang mga salot sa Egypt. Exodus 70:11. Ang dalawang saksi ay binibigyan ng kapangyarihan upang hampasin ang mundo sa bawat uri ng salot ng madalas hanggat gusto nila. Pahayag 11:6. Si Elias, sa kanyang pagkikipag-usap kay Akab at ang mga propeta ni Baala, ay tinawag na apoy mula sa langit upang ubusin ang sakripisyo. Pari ay titat kalaunan ay natupok ang mga sundalo na dumating upang arestuhin siya tuharion. Ang dalawang saksi ay may kapangyarihan upang ubusin ang kanilang mga kaway na may apoy na nagmula sa kanilang mga bibig. Pahayag 11:5. May kapangyarihan din si Elias na ikulong ang kalangitan upang hindi umulan sa mga taon ng taktuyot. Unhari 76. Ang dalawang saksi ay may kapangyarihan upang isara ang kalangitan, upang walang ulan na bumagsak sa mga ara ni kanilang hula. Apokalipsis 11:6. Ang mga pagkakatulad na ito ay nakakagulat na tiyak. Lumampas sila sa pangakalahatang mga kilosin ng mga hulang at tila direktang ikonekta ang dalawang tiyak na mga figure na ito sa pagtatapusin ng oras na inilarawan ni John. Pagkatapos ay merong pagbabagong anyo. Bakit sina Moises at Elias?
sa lahat ng mga numero sa lumang tipan, Abraham, David, Isaias, Daniel, bakit ang dalawang ito ay lumilita kasama si Jesucristo sa bundok na iyon? Sinasabi sa amin ng Biblia na lumita sila sa maluwalhating kaluwalhatian at nakikipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang ang alis na malapit na siyang dalhin sa Jerusalem. Lucas 9:3. Ito ay napakalawak na makabuluhan. Si Moises ay kumakatawan sa batas at si Elias ay kumakatawan sa mga propeta. Sama-sama, ang batas at ang mga propeta ay itinuro pasulong kay Jesucristo. Ang kanilang hitsura kasama niya sa transfigurasyon ay nagpapahiwatig ng buong saksi ng lumang tipan na nagpapatunay kay Jesus bilang ipinangakong Mesiyas at ang katuparan ng muling pagtubos ng Diyos. Ang kanilang talakayan tungkol sa kanyang pag-alis o eksodo ay nag-ugnay sa kanila ng direkta sa kanyang pagbabayad sala sa krus na nakukonekta sa unang paglabas na pinamunuan ni Moises na may panghuli na pagtubos na nagawa ni Jesucristo. Nang sandaling ito ay nagpapatibay sa kanilang natatanging katayuan at ang kanilang malalim na koneksyon sa labis na pagsasalaysay ng Diyos. Ang kanilang presensya doon ay hindi random. Ito ay isang banal na appointment na nagpapakita ng kanilang mga mahalagang papel sa plano ng paglalahad ng Diyos at ang kanilang kaugnayan sa anak ng Diyos mismo. Ipinapagita nito ang Diyos na nagtatampok sa kanila bilang mga pangunahing figura na humahantong at kumpirmahin ang misyon ni Jesus. Ang hindi kapani-paniwalang sandali na ito ay nanganggalan ng makabuluhang pananampalataya upang lubos na maunawa ng lalim at kahulugan nito. Binibigyang din nito ang kanilang kabuluhan, hindi lamang sa kanilang mga makasaysayang ministro, ngunit potensyal din sa mga kaganapan sa hinaharap na nagsisilbing tulay sa pagitan ng dating tipan at bago na nagtatapos sa gawain ni Jesucristo, ang pinagsamang katibayan mula sa kanilang mga ministro at ang natatangyan hitsura na ito kasama si Jesucristo ay gumagawa ng isang napakalakas na kaso para sa kanila na ang dalawang saksi na tinutupad ang pangwakas na makahulang testigo ng Diyos bago ang pagkumpleto ng edad. Ang kanilang buhay ay nagpapakitan isang malalim na pananampalataya at pagsunod sa Diyos na nakahanda sa kanila para sa isang pangakas, kritikal na pagtatalaga. Malalim na iting suri ng tiyak na argumento na iyong itinaas, ang nag-ugat sa Hebreo 9:27. May linaw ang banal na kasulatan, itinalaga para mamatay ang tao ng isang beses, at pagkatapos na dumating ang pag-atol, ito ay isang pundasyong prinsipyo ng dami na mamatay ng tao na itinatag ng Diyos, na gayon isalang-alang sina Enoch at Elias. Malinaw na sinasabi ng Biblia ang alinman sa mga ito ay nakaranasang pisikal na kamatayan sa maginaw na kahulugan. Si Enoch ay lumakat kasama ang Diyos, at hindi siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Genesis 5:24. Si Elias ay dinala sa langit sa isang buhawi 2 Hari 2:11. Ang mga ito ay sa dokumentadong kasaysayan ng sangkatauhan sa loob ng Biblia. Ang nag-isang pagbubukod sa universal na appointment na may kamatayan. Kung ang pangalahatang panuntunan na hinirang ng Diyos ay ang lahat ng tao ay dapat mamatay ng isang bisis, kung gayon ang lohika ay nagmumungkahi na sina Enoch at Elias, pagiging mga tao ay kalaunan ay kailangang matupad ang appointment na ito, maliban kung ang Diyos ay partikular na naibukod. Ang mga ito hyper-impermanenteng mula sa mga patakaran ng pisikal na kaharian. Ibinigay ang konteksto ng Hebreo 9:27 na nagsasalita tungkol sa katapusan at pangangailangan munang kamatayan bago ang paghuhusga. Nagbibigay ito na isang malakas na teolohikal na pagsuporta sa ideya na ang dalawang natatanging individual na ito ay maaring ang kinakailangan apang maranasan ito sa isang hinaharap makabuluhang panahon. Ang kanilang hindi namatay ay hindi nangangahulugang hindi nila gagawin. Nangangahulugan lamang ito na ang kanilang itinalagang oras ay hindi dumating. Narito kung saan ang salaysay na dalawang saksi sa pahayag 11 ay nagiging napakahimok kapag tiningnan sa pamamagitan ng lens na ito. Ang mga saksi na ito ay naguhula, nagsasagawa ng mga himala na nakapagpapaalala kina Moises at Elias, ay kalaunan ay pinatay, ang kanilang mga katawan ay namamalagi sa kalye, at pagkatapos ng 3.5 araw,
ang hiningang buhay mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at tumayo sila sa kanilang mga paa. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay nagsasamang isang napakapubliko, hindi may kakailan na kamatayan na sinusundan ng isang muling pagkabuhay. Para kanino maaring ito ang hula na kamatayan at kasunod na muling pagkabuhay na maging mas makabuluhan, mas angkop, at higit na nakahani sa prinsipyo ng kasulatan ng Hebreo 9:20 kaysa sa dalawang lalaki na nadokumentado sa Biblia na hindi pa namatay. Si Enoch at Elias ang pangunahing mga kandidato ng kanilang kamatayan ay matutupad ang banal na appointment na natatangi silang lumampas dati habang ang kanilang muling pagkabuhay ay salamin. Sa isang limitadong kahulugan, ang tagumpay sa kamatayan na ipinakita ni Jesucristo, ngunit sa isang konteksto na tiyak sa mga oras ni pagtatapos at kanila mga kahulang ministeryo, natutuan nito ang kahilingan ng pagkamatay ng isang beses na inilalagay ang kanilang natatanging ng mapaglalakbay sa buhay sa loob ng mas malawak na balangkas ng plano, Diyos para sa sangkatauhan at pagkamatay. Sa pag-isip tungkol dito, sino pa ang maaring maging angkop na ito sa salaysay na ito, isang taong hinirang na mamatay minsan wipe, sino ang hindi pa nagawa, at kanino ang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay magsisilbing pangwakas, malakas na patutu sa harap ng mundo. Kinakailangan nito ang panampalataya na tanggapin ng lubusan ng interpretasyong ito. Nakikita kung paano magkasama ang iban-ibang mga bahagi ng Biblia, itinampag na pagkakapari-paryo ng salita ng Diyos sa iban-ibang mga testamento at hula. Ang kanilang pagbabalik ay magiging isang pangwakas na kilos ng biyaya at paghihuska ng Diyos na pinatunayan ng mga takas sa kamatayan. Ito ay isang malakas na testamento sa masalimuot na pagpaplano ng Panginoong Diyos at ang ganap na awtoridad ni Jesus Kristo sa buhay at kamatayan. Ang kanilang natatanging kasaysayan na kinuha ng direkta ng Diyos ay nag-aaway sa kanila ng malapit sa banal na kaharian at posisyon sa kanila bilang perpektong messenger para sa isang pangwakas, kritikal na panahon. Kinakatawan nila ang isang direktang interbensyon at komunikasyon mula sa Diyos hanggang sa sangkatauhan, isang pangwakas na tawag sa pagisisi at pananampalataya bago ang buong pagisimula ng paghuhusga. Kung gayon, ang kanilang kamatayan ay hindi lamang isang katuparan ng isang laikas na batas na kanilang nalampasan, ngunit isang climactic na kaganapan sa kanilang hindi pa naganap na buhay at megaministro na tinatakan ang kanilang saksi sa kanilang dugo, katulad ng maraming iba pang mga tapat na martir sa buong kasaysayan. Ngunit sa isang natatanging pangaidigan at makahulang yugto, ang pangwakas na gawa ng pananampalataya na nagtitiis ng kamatayan ay nagpapatunay sa kanilang patutu. Ang katuparan na ito, ang kanilang isang karanasan sa kamatayan, ay inilalagay ang mga ito sa isang natatanging kategorya na nagsisilbing pangwakas na pagpapatunayan kapangyarihan ng Diyos sa kahit na mga batas ng kalikasan na itinatag niya. Ang mga ito na lumampas sa kamatayan ay sa wakas, ay matikman ito, hindi bilang isang bungang kasalanan sa parehong paraan na ginagawa ng sangkatauhan, ngunit bilang isang tiyak na orden na kaganapan sa loob ng eschatological timeline ng Diyos. Ito ay kung saan ang pananampalataya ay mahalaga. Naniniwala na ang Diyos ay nag-orkestra ng mga napakalaking kaganapan gamit ang mga individual na inihanda sa milenya. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng mga pahiwatig at piraso at ang pagsasama. Sama nito ay nangangailangan ang mga pagtitiwala sa pangkalahatang salaysay ng plano ng pagtubos ni Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Pag-isipan ng epekto, ang mga individual na lumakad kasama ang Diyos na direktang dinala sa banal na presensya ng hindi nakakaranas ng kamatayan, bumalik sa pangangaral ng pagsisisi at saksi laban sa isang mundo na tumanggi sa Diyos, at ang kanyang anak na si Jesucristo. Ng kanilang pagkakaroon at kasaysayan ay isang buhay na tipan sa kapangyarihan at awtoridad ng Diyos. Ang kanilang panghuling kamatayan, kung gayon, ay naging pangwakas hindi masasabing patunay ang kanilang mensahe at kanilang pangako. Ito ay isang sakripisyo na sumasalamin ng malalim, na sumasalamin sa pattern ng tapat na saksi na natakpuan sa buong Biblia, ngunit sa isang yugto na hindi katulad ng iba pa. Ipinakita nila na kahit na ang mga natanging
Pinapaboran ang Diyos ay dapat, sa ibang kahulugan, harapin ang dami na mamatay na nagpapatunay sa malaganap na katotohanan ng kamatayan at ang tunay na pagtatagumpay dito na ipinangako sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kanilang muling pagkabuhay makalipas ang kanilang pagkamatay tulad ng inilarawan sa paghahayag ay higit na nagpapatibay sa kanilang pagkakakilanlan at layunin. Ito ay isang salamin na patutu sa muling pagkabuhay ni Jesucristo na ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos na itaas ang mga patay at patunayan ang mensahe ng mga saksi bilang banal na katotohanan. Ang muling pag-abuhay na ito ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay isang tanda para sa mundo, isang pangwakas, dramatikong kilos bago ang pagtatapos ng mga paghatol ng Diyos. Hinihiling nito ang isang tugon, pinipilit na sangkatauhan upang isalang-alang ang katotohanan ng buhay pagkatapos ng kamatayan at ang kapangyarihan na naninirahan sa Diyos at kay Jesucristo, ang mga unang tagbo ng pagkabuhay na mag-uli, ang buong pagkakasunod. Sunod na ito ay ang kanilang hindi pa naganap na buhay, ang kanilang natatanging pagsasalin, kanilang pagbabalik, kanilang makapangyarihang saksi, kanilang kamatayan, at kanilang pagkabuhay na mag-uli ay nakakagulat ng banal na appointment at layunin. Mahirap maglihin ng ifap ang mga numero mula sa kasaysayan ng Biblia na maaring perpektong magkasya sa tiyak na hanay ng mga pamantayan. Sino pa ang kinuha ng Diyos ng hindi namamatay at nagtataglay ng makasisayang kabuluhan at makahulang bigat upang matupad ang mahalagang papel na pangwakas na oras na ito? Ang salaysay ay nakahanay ng mabuti na nangangailangan lamang ng pananampalataya upang tulay ang mga gap sa pagitan ng mga ang makasaysayang account at ula sa hinaharap. Ang Biblia ay isang tapisarya at ang interpretasyong ito ay naramdaman tula ng isang mahalagang thread na nagkokonekta sa simula at pagtatapos nito na nagpapakita ng pare-pareho na pagkatao at plano ng Diyos. Ang otoridad na kanilang sasabihin ay direktang nagmula sa Diyos at ang kanilang mensahe ay isusulat sa pangangailangan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo. Ang kanilang ministeryo ay sasamahan ng mga pambihirang palatandaan at paghuhusga na sumasalamin sa kapangyarihan, ipinakita ng mga propeta tulad ni Moises at Elias ni Luma, na higit na sinimulan ng posibilidad na si Elias ay isa sa kanila. Ang kapangyarihan upang ikulong ang kalangitan upang hindi umulan, upang inamang tubig sa dugo, upang hampasin ang lupang mga salot. Ang mga ito ay ang mga kapangyarihan na naugnay kay Elias at Moises ayon sa pagkakabanggit sa mga salaysayning lumang tipan. Ang kahanay na ito ay nagpapatibay sa ideya na ang mga saksi na ito ay hindi ganap na bago sa kahulugan ng pagkakaroon ng naunang koneksyon sa Biblia ng gunit bago sa kanilang tiyak, pangwakas na appointment at ang pandagdigang sukat ng kanilang ministeryo. Tungkol ito sa Diyos na nagresikal ang tapat ng mga lingkod para sa isang pangwakas kritikal na misyon. Binibigyang din nito na ang Diyos ay may kapangyarihan sa kasaysayan at hula gamit ang mga inihanda niya. Kaya habang pinag-isipan natin ang hindi paniwalang kahalagahan ng dalawang saksi na ito at kung paano ang plano ng Diyos ay nagbubukas sa pamamagitan ng Biblia, marahil ang pinakamalalim na tanong ay hindi lamang esela, ngunit kung paano ito ay pare-pareho na katanggihan ng Diyos, isiniwalat sa banal na kasulatan ay nagpapalakas sa ating pananampalataya sa kanyang pangwakas na layunin na natutupad sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano ang iyong mga salobin sa misteryo na ito o paano ang pagninilay ng soberanya ng Diyos sa hula na epekto ang iyong pananampalataya? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Gustong-gusto kong marinig ang iyong mga pananaw. At kung nais mong ipagpatuloy ang paggalugad ng mga yamang katotohanan ng Biblia sa akin, siguraduhin mga subscribe at buhayin ang notification bell kaya ikayang unang malamang kung kailan bumaba ang susunod na video. Manatiling pinagpala at saligan sa salita ng Diyos. Marco